Tignan mo ang iyong katabi, kaliwat kanan at likod at harap. Sige po. Sabihin mo, ako'y buhay. Ako'y buhay. Alam mo, linikha ang bawat isa sa atin dahil tayo ay pagpapala sa marami. Sabihin mo, I am a blessing. To somebody. Pangalawang katotohanan, I am a reward to somebody. Ako'y pagpapala sa isang tao at ako'y gantimpala sa isang tao. Blessing and reward. So tayo po ay manalangin. O Diyos sa aming Ama, walang katulad ang iyong kabutihan. Mapagtiis, matyaga, maawain at mahabagin, at laging mapagpatawad. Kaya matuto ang lahat ng iyong anak na patawarin din ang kanilang sarili at huwag tignan ang anumang pinagdaraan ng mga pagsubok. Salip, laging umasa at magtiwala ay tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen? So sino rito ang walang problema? Taas ang kamay. Wala kang problema, hindi ka uunlad. Dahil sabi ni Morris, hindi totoo yan. Sabi ni Morris Rulo, gumamit siya ng 3 o 4 na God's General. Lahat sila ay bumagsak ang ministeryo dahil wala na silang kalaban. Pero natapos nila ang takbuhin. Kaya kung akala mo'y wala kang kalaban, nagkakamali ka. Hindi ka matatakot sa kalaban, basta ikay maniwala sa iyong kakampi. Kilala mo ba ang iyong kakampi? So muli, sabihin mo, Panginoong Hesukristo, ako ay iyong iyo. Buong pamilya ko ay tanging sa iyo lamang. Banal na Espiritu, kontrol mo ako. Pinapatnubayan mo ako, ginagabayan mo ako, gayon din ang buo kong pamilya. Sa pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Kaya nais kong ating unawain ang iniaangat ng Diyos ay ang mababa at walang-wala. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Mababa, maamo at walang-wala. Qualified ka ba? Mababa, maamo at walang-wala. Ang ibig pong sabihin ng walang-wala kahit may pera, ay di siya nagtitiwala sa pera. Amen. Kahit may ari-arian, hindi siya nagtitiwala sa kanyang ari-arian. Amen. Ang laging tiwala lamang ay sa Diyos. At napaka-simple po ng makapangyarihang katotohanan, ang titulo ng mensahe, Paths of Righteousness. Mga landas ng katwiran. Kung kikilanlin lang ng lahat ng mga anak ng Diyos, ang napakaganda at napakahalagang katotohanan na ikaw at ako kailanman hindi matatalo at madadaig ng anumang krisis. Kailangan alam mo ang katotohanan at nang sa gayon ay magikang matibay at matatag. Huwag mong kalilimutan, ang Psalms 91 ay nagpaliwanag, siyang nananatili sa lihim na lugar. He that dwells in the secret place of the Most High. Yun po ay pananalangin. Kapag tayo nananalangin, utusan ng Diyos ang mga pagpapala sa ating buhay.
Kaya hindi ko kayo tatanungin, nananalangin ka ba? Hindi na. Magpasya ka na mula ngayon ikay mananalangin. At napakaliwanag din na ang nais ng Diyos gawin kang nasa ibabaw, hindi nasa ilalim. Paano ka mangingibabaw? Manalangin kang lagi. At maliwanag ang Biblia, pray without ceasing. Maliwanag ang Biblia, pray continually with thanksgiving. Laging ipagpapasalamat mo ang lahat ng nangyayari dahil ikay anak ng Diyos at ang lahat ng nangyayari para sa ikabubuti mo. All things work together for good to them that love the Lord. So ano ang iyong patitibayin? Pag-ibig mo sa Panginoon. At paano ka titibay sa pag-ibig? Pag walang-wala ka, ikay lumapit sa Panginoon na nasa Kanya ang lahat ng ating kailangan. Huwag kang lalapit kung kani-kanino, ang lapit ay sa Panginoong Hesus Kristo. Draw near to God and He shall draw near to you. Amen. Resist the devil and he shall flee from you. At paano tatakas ang dyablo? Dahil ikay lumuluhod agad pag may problema at walang-wala. Amen? Hindi po ito payabangan, ito po'y pababaan at kaya binigyan ng tuhod. Ang sabi ng Biblia, lahat ng tuhod, walang exempted lahat ng tuhod ay luluhod. Kanino? Hindi sa tatay at nanay mo, hindi sa kamag-anak mo, luluhod ay kay. Lahat ng labi ay magsasabi, ayan, purihin ang Panginoon. Amen? Banggitin mong paulit-ulit si Jesus ay Panginoon. At titiyakin ko sa inyo ng buong katiyakan, lalayo at lalayas ang mga demonyo. Dahil sila'y takot sa pangalan ni Jesus. Amen po ba? Muli, banal na Espiritu, kasihan mo ang lahat ng nakaupo. At bayaan mo kahit nakaupo ang kanilang katawan, nakatayo ang kanilang espiritu. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So ang labanan ay ganito. Hindi ganito ha. Diablo! Alis ka dyan, wag. Satanas na diablo! Sa pangalan ni Jesus, inuyurakan kita. Because we are with Jesus in the heavenly places. So ang labanan, titingin ka sa baba dahil si Satanas ay tapakan lamang ng mga anak ng Diyos. Amen po ba? Ang kinatatakot ay Diyos, hindi si Satanas, hindi ang mga diablo. At dadating ang lahat ng perang kailangan mo. Amen? So, pansinin po natin, natapos ang ating bintana, napakaganda na ng ating building sa Prayer Mountain. At kahapon may nagpipilit na isang babae, siya na ang gagastos doon sa first floor. Mura lang naman, 60,000 lang. Ay nakikipag-usap siya, kailangan pagawa na natin. Ito, may 60,000 ako. Dapat ganyan ang mga anak ng Diyos. Galante. Matipid sa ibang gastusin, pero pag sa gawain ng Diyos, galante. At pag galante ka sa gawain ng Diyos, ang Diyos ay magpapaulan ng malalaking pagpapala sa iyong pamilya. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, ako'y tiyak na tiyak. Lahat ng mga anak ng Diyos ay tiyak na dadagitin. Kaya, paths of righteousness. At talagang ito ay aking pinakinggan kung paano ito ituturo. Kaya nga kung uunawain mong mabuti, ang iniutos ng Diyos sa Israel, sabihin mo Moses kay Aaron na ito ang sasabihin sa buong Israel. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you. Amen? Kung yun ay iniutos ng Diyos, sa simbahan yun din ang utos na lahat ng anak ng Diyos ay pinagpala. Mabiyayang pinagpala. Amen? Kaya nga dito makikita mo na pag ikaw ay naniwala sa biyaya ng Diyos, titiyakin ko sa iyo, hindi ka maghihirap hanggang kaapu-apuhan mo. May pruweba ba ako? Siyasatin mo ang buhay ko, buhay namin. Sinisiyasat ang buhay ng pastor.
Hindi kayo nagkakasala, siyasatin ninyo kung totoo yung kanyang sinasabi. Kaya nga sabi ng isang tao na gusto ko makakita ng sermon. Ayaw niyang makarinig ng sermon, gusto niya makita yung sermon. Kaya inuutusan ko kayo, uriratin niyo ang buhay namin. Amen? Bukas ang buhay namin. At ako'y naniniwala na ang Diyos ay napakabuti at wala siyang iniisip kundi pagpalain ang kanyang mga anak. Psalms 91, ano ang sabi ron? If you dwell in the secret place of the Most High, nakikita po natin doon at yun ay pinaulit-ulit na sinasabi ng mga mangangaral nila Creflo Dollar na ang kanyang tibay at katatagan ay Psalms 91. At ang Psalms 23 ay sinabi rin, ano ang sabi ron? The Lord is my shepherd and I shall not want. Kaya ako yung walang pangangailangan. Bagamat maraming bayaran. Hello? Walang pangangailangan, bagamat maraming bayaran. Kaya dito ay makikita po natin, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ano ang kasunod? He maketh me to lie down in green pastures. Ano ang ibig sabihin? Hihiga ka sa mga pagpapala mo. He leadeth me beside the still waters. And then, ano ang verse 3? He restored my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Paths of righteousness. Dito tayo magtutuon. Paths of righteousness. Walang anak ng Diyos na hindi daraan ng krisis. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Tingnan mo ang iyong katabi at tumingin ka sa harap. Kung hindi ako dumaan sa mga krisis, hindi ako makatatayo ng matibay at matatag. Saan mo matututunan ang Biblia? Sa krisis. Nakukuha niyo po. Kaya napakaganda at napakahalaga na matuto tayo. Huwag kayong mag-alala. I am praying for all of you. Pero kailangan, kilala mo ang Panginoon sa kabuuan. The Lord is not only a Savior, at the same time, He is the Lord. At maraming Kristiyano ay kilala lang ang Panginoon as Savior. Pero nakakaligtaan niya that the Lord is the Lord. Yun po yung kailangan matutunan ninyo at ikagugulat ninyo sapagkat kayo'y titibay at tatatag. Paths of righteousness. Ano po kaya ang righteousness? Yun po ang ating tuklasin. At ang sabi po sa sermon sa bundok, blessed are they who hunger and thirst for righteousness. Kailangan gumung-gumun tayo sa katwiran. Amen? So Matthew 5:4 ba? 5:5. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness' sake. They shall be filled. Maliwanag po ang Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hindi sinabing seek ye first business. Hindi sinabing seek ye first your salary. Ang sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So blessed are they that mourn, the meek, verse 3, 4, 5, 6, hunger and thirst for righteousness. So blessed are they which hunger, which do hunger. Pansinin po yung do. Paggawa po yun. Pinagpala, mapalad, napakaligaya ng gutom at uhaw tungkol sa katwiran, sila'y mapupuno. Hallelujah. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the food that you need, all the dress or clothing that you need, all the water that you need shall be provided for. It shall be added to you. At ang pinagkakaabalahan ng tao, pagkain.
Pero pag inuna mo ang Diyos ang magpapakain sa iyo. Amen. Kaya doon sa trabaho mo, ikay magiging buhay na patutuo sa supervisor mo sapagkat nakikita niya na ikaw ay habang nagtatrabaho kahit maliit pa ang sweldo, maganda ang pangangatawan. Hello? Kaya sabi nila Daniel, hindi po namin kakainin ang pagkain ng mga Babylonian. Ang kakanin namin ay ang iniutos ng Diyos na pagkain namin. At ang sabi nung nag-aalaga na si Ariokan, sabi, papatayin ako pag nakitang kayo ay sipunin at may sakit. Ang sabi niya, subukan mo kami. At sinubukan si Daniel, si Hananiah, Azariah, Misael, mas malusog sila kaysa mga kumakain ng pagkain ng Babylonian. Kaya nais kong maunawaan mong mabuti, ang kalusugan po ay hindi nasa pagkain. Ang kalusugan po ay nasa katwiran, kapayapaan at kagalakan sa banal na Espiritu. Amen po ba? Kaya nga iyong unawain, tingnan mo ang iyong katabi at makikita mo kung bakit malungkot ang mukha niyan. Tingnan mo kung bakit malungkot ang mukha niyan. Lagi iniisip ay pera. Ang lahat ng nag-iisip ang laging isip ay pera, lalayo ang pera. Isipin mo ang Diyos at lalapit sa iyo ang pera. Amen. Hindi, totoo po ito. Totoo po ito, lalapit sa iyo ang pera pag iniisip mo ay Diyos. Dahil pag nagkapera ka, ang paggagamitan mo ng pera ay ang Diyos. Pero pag ang iniisip mo ay pera, ang paggagamitan ng pera mo ikaw. At maraming nasira sa pera. Pero pag alam ka sa Diyos, pagkakatiwalaan ka ng malalaking pera. Bakit pera ang ating pinag-uusapan? Dahil yan ang kasabikan ng maraming Kristiyano, pera. Pero laging tandaan mo, nasa pagbibigay ang susi ng pagtanggap. The master key to receiving is by giving. Ulitin ko muli, sinabi yun ng Jack Hayford sa kanyang aklat, the master key of life. The master key is giving. Amen? Kaya makikita mo po, kung ikay malungkot at nakakita ka ng kapatirang malungkot, give him a smile. That is giving. At makikita, tapos, ano sabi, when you suffer famine and destruction, laugh. Kahit ikaw ay bigo, humalakha ka na parang hindi ka dumaraan sa kabiguan. At ang diablo maiinis sa nagagalak. A merry heart doeth good like a medicine. Amen po ba? Kaya nga purihin ng Diyos mula 1980, dumaraan kami sa sakit. Pero hindi kami nagpapagamot. Dahil laging tandaan mo, faith come by hearing. Pag sinabing itong gamot na ito magpapagaling sa iyo, your faith ay nandun sa gamot. Hindi ko po sinasabing wag magpagamot. Sa akin po sarili yon. Basta ang aking prescription, by His stripes, you are healed. Amen. Bagamat ang aming anak ay kinuha, dahil siya kinuha, dahil natapos niya ang kanyang course. Amen. At makikita natin kung titingnan natin ng mga God's general, kinuha sila rin ay sa sakit. Hindi dahil sila'y makasalanan, kundi yun yung paraan para sila'y magkaroon ng complete healing sa piling ng Panginoon. Death is complete healing, but do not desire death. Desire life and blessing, and death will be far from you. Amen? Kaya nais kong maunawaan mong mabuti, aking tinignan mula panoon. March is a special month for this ministry and church. Tinignan ko lahat ay puro blessing and reward. Ang mga March ng mga nagdaang mga taon. At ako'y naniniwala na isang araw nandun na tayo sa sinihan. Ulitin ko, isang araw nasa sinihan na tayo. Pero hindi tayo lang. Regular ang service dito. Pero maraming mga taga San Pedro, taga Kabuyaw, Santa Rosa at Calamba, pag-araw ng linggo, 3:00, sama-sama tayo doon. Salamat sa impit na amen. Dahil ang matatapang, laging malakas ang amen.
Amen. Kailangang malakas ang amen. Amen. At makikita natin na matibay ang simbahang biyaya ng Diyos. Tuloy-tuloy ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Bakit? Hindi gawa ito ng tao, gawa ito ng biyaya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Biyaya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. I am what I am by the grace of God. It is not my experience. It's not my expertise. It is the grace of God. Amen. Nakapangangaral tayo sa radyo at television. It is not my experience. It's not my talent. It is the grace of God. Amen. Hallelujah. At dahil tayo'y biyaya ng Diyos, lahat ng mga dapat masakop ay masasakop kahit ayaw pasakop. In the mighty precious name of Jesus. Amen. Kaya nais kong makita mong mabuti, ikaw ay iniibig ng Diyos. Kaya dito makikita po natin, filled with the Holy Spirit. Pero merong isang kulang. Itanong mo sa iyong katabi, nakakasama mo na ba ang tatay at nanay mo o mga anak mo? Kung hindi, may kulang. Filled with the Holy Spirit means na pag nagkasala tayo, nagsisisi agad tayo. Yun po yung fullness of the Holy Spirit. Pero hindi pwedeng tayo lang ang ligtas. Ano po? Kailangang matutunan mo kung ano ito dahil tandaan mo po, sabi ni Pablo, I have finished my course. I have kept the faith. I have fought the good fight of faith. And there is reserved for me a crown of righteousness. Crown of righteousness. Korona ng katwiran. And it is not only for me, but for all of those who wait the soon rapture of the believers. Kailangan inaasahan mo ang rapture. Kailangan laging isip mo ay kay madadagit. Amen. Amen. At makikita mo na ikaw ay titibay at tatatag. Si Pablo ay may paninindigan na siya'y mararapture. Ang sabi niya kay Titus, believe the glorious appearing of Jesus. At si Pedro ay ganun din. Ang sabi niya, I am expecting the soon coming of Jesus in the cloud. Hanggat hindi mo kinawiwilihan ng rapture, hindi ka titibay at tatatag at mananatili ka sa grupo ng matatakutin. Kung sino ang kaibigan mo, yun ang i-influensya sa iyo. Pero kung ang kaibigan mo, ang hahanapin mo ay yung maaalab sa Diyos, huwag para ikay maglagablab. Pag ang kasama mo ay puro sipunin, ikaw din ay magiging sipunin at ikaw ay magtatakip na ng ilong. Hello? In the name of Jesus, mula nung mag-lockdown, hindi ako nagtatakip ng ilong, kaya ako'y nagtatakip lang. Bakit ko kahihiya yung maganda kong mukha? Amen. Hallelujah. Kaya si Satanas ay galit sa mukha mo. Nakukuha niyo po. Sabihin mo, ang kapuspusan ng Espiritu, bibigyan ka ng katapangan. He that keep His commandments shall feel no famine, shall feel no pestilence. Salita po ng Diyos yan. If you diligently obey my voice and observe and do my commandments, I will bless you anywhere you go. Deuteronomy 28, basahin mo po yan. Because God desires to set you on high. God desires that you are the head, not the tail. Kaya kailangan ang bukang bibig mo napakabuti sa akin ng Panginoong Jesucristo. Amen. Pag malaki ang iyong pagsubok, napakalaki ng tiwala sa akin ng Panginoong Jesucristo. Kung hindi sa malalaking pagsubok, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Hindi mo hahanapin ang pagsubok kung saan darating yan. And crisis, you cannot learn from crisis. Crisis will reveal who you are inside. Ulitin kong muli, tests and trials is not the place for learning. To learn is to read the Bible every day. To learn is to always talk to God every day. At pagdating ng krisis, nakangiti ka. After the lockdown, 2.5 million ang ating bayaran sa Medicor. Narindi ba ako? Hindi. Yung ibang mga simbahan umalis.
Bakit ako aalis? Hindi naman ako pinaalis ng Panginoon. Nakukuha mo po. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Ang pinagyayabang ko po'y Panginoon, hindi sarili ko. Sa ganang sarili ko, ako'y duwag. Salamat at ako'y may kaduwagan. Kaya yung katapangan ng Panginoong Hesukristo ang sumasanib sa akin. Kaya huwag kang nagmamadali pag araw ng linggo, ikaw ay leader. Ewan ko sa inyo. Pag inasikaso mo ang pamilya mo, laging inaasikaso yung pamilya. Tingnan mo, hirap na hirap ka hanggang ngayon. Nawawalan ka ng oras sa Diyos, lalo na pag-araw ng linggo. Muli, siyasatin mo ang buhay namin. Ulitin kong muli. Dahil ako'y mahina, dahil ako'y duwag, kaya ako'y umaasa lamang ay sa Diyos. At ang magkakapatid ay nagtapos, ginawang mga scholar. At sa pagiging scholar, may mga taong nagbigay ng pabaon, nagbigay ng pang-uniforme, at natapos nila ang kanilang mga pag-aaral. At dahil may karanasan kami sa himala ng Diyos, wala nang imposible sa amin. Kung noon ay naghimala ang Diyos, dahil sabi, signs and wonders follow them that believe. Kaya kung hindi ka maniniwala, dalawang bagay lang, believe and love. Believe Jesus and love Jesus. Everyone that believe Jesus, signs, wonders, and miracles shall follow them. Pero kailangan din na patibayin natin yung love. At ating tuunan ito sa 1 Corinthians 16:22. Ang hindi umiibig sa Panginoong Jesus ay nakatakwil. Ulitin kong muli, ang hindi umiibig, yes, if any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema. Ano yung anathema? Nakatakwil hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Ano po ba ang iniibig ang Panginoon? Ang pag-ibig po sa Panginoon ay lagi natin siyang kinakausap, inaasahan, pinagtitiwalaan. Paano ka tatanggap ng katwiran? Only believe. Abraham believed God and it is accounted for him as righteousness. Itinuring ng Diyos na ito ay katwiran. At dito makikita po natin, grace reign through righteousness. Ang biyaya ay nagahari sa pamamagitan ng katwiran. At dito makikita po natin, ulitin kong muli, hindi po sa hanap buhay tayo titibay. Hindi sa negosyo, sa katwiran. At makikita po natin, ang katwiran po, righteousness is this, that you believe God and you believe prophecy. Sumasampalataya ka sa Diyos at naniniwala ka sa propesya. Dahil kung hindi ako nabubuhay dito sa dalawang ito, ay madali pong sumuko. Madali pong umurong. Subalit dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi ako kundi ang banal na Espiritu. Kaya nga, kung ating titignan, ang Panginoon ng ating pastol, at tayo'y pinamunuan niya at dinala sa landas ng katwiran. Ano po ba ang landas ng katwiran? Kapag ako'y nasa bingit ng kamatayan, ako'y tumitingala at nagtitiwala sa Diyos. That is righteousness. Pag ako'y nasa bingit ng mga malaking bayaran, ako'y titingin sa Diyos at magtitiwala na bibigyan ako ng Diyos ng pambayad. That is righteousness. Amen po ba? Amen. Kaya nga pag may nagkakasakit at ilang ulit na halos mamatay, si Sister Alita, kami ba'y narindi? Hindi. Nagtiwala kami sa Diyos na siya ang may-ari ng aming buhay. Amen. That is righteousness. Kaya lagi kaming nasa gawain. Kaya hindi kami nagkukulang. Amen. Ulitin kong muli, pag araw ng linggo nagmamadali ka sa negosyo mo, titiyakin ko sa iyo. Magkakapera ka pero hindi ka maligaya.
Titiyakin ko ng buong katiyakan. Pag araw ng linggo, ikay nagtitrip, matitrip ka. Mapapatid ka. Basta gawin mo na ang Panginoon ay kinagigiliwan mo lalo't higit pag araw ng linggo. Hindi ka man tapat pa sa pag-iikapo, darating ang araw, magtatapat ka rin. Dahil hindi yung hindi natin pagtatapat, hindi tayo tatakwil ng Diyos. Mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos sapagkat nung ibigin tayo, nung masama ang ating ugali, nung tayo ibigin. Amen? At ang sabi niya, at patatawarin ko kayo sa lahat ng inyong kasalanan, kasamaan at pagsiway, at ilalagay ko sa inyo ang aking espiritu at matututo kayo sa lahat ng aking mga aralin. Sino ang magtuturo? Hindi ako, kundi ang banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Dahil pag kayo'y nagtiwala sa akin, ang inyong malalamay kakaunti. Pag ikay nagpaubaya sa banal na Espiritu, mga himala ang iyong daraanan. Mga himala. Because vision is the Holy Spirit giving you a picture of where you are going. It is the Holy Spirit that reveals where we are going. Kaya sa Panginoon, wala pong edad. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo sa Panginoon, hindi siya nakatingin sa edad. Kahit na ikay si aling edad. Alam mo, kailangan lagi kang masaya. Tingnan mo yung uli ang iyong katabi. Pag may nakita kang masama ang ugali, sabihin mo, Diyos ko, katulad niya ako noon. Huwag mo nga hatulan. Ganun ka rin eh. Tamad ka rin noon. Lagi kang huli pag araw ng linggo. Kaya pag siya'y huli, Panginoon, katulad ko, pero ako'y pinaalab mo. Amen? Siya rin ay paaalabin mo. That is exhortation to yourself. That is encouragement. Ay pati pagkain ay pinag-uusapan na ako'y nalulungkot. Pero laging tandaan mo, sa kainan kasama lagi ang Panginoon. Huling hapunan, kainan. Pagka muling nabuhay siya, nakilala sila ng mga alagad niya na nakalimutan si Jesus. Pero nung kasama niya sa hapunan, naalaala niya ang Panginoon. Kaya ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship Revival Church, laging may kainan pagkakatapos ng gawain. Amen? At bakit? Sapagkat may nagdadala at nag-aambag ng pambili ng pagkain. Amen? At makikita po natin, pamilya natin ang simbahang ito. Naku, walang magaling dito kundi ang Panginoong Jesus. Kaya kung magaling ka, hindi ka aangat. Kung magaling ka sa palagay mo, hindi ka aangat. Amen. It is only righteousness that exalts a nation. Righteousness that you keep on depending on God alone. Amen. Hindi sa talino mo, hindi sa sweldo mo. Ang sabi ko nga sa isang kapatid noon, gusto mo ba talagang yumaman? Opo, Bishop, opo. Talaga. Mag-resign ka. Sa iyong trabaho. Ayun ang patnubay sa akin ng banal na Espiritu. Pero wag mong gagayahin ito pag kinausap lang kita. Sabi niya, pambihira, tatay, nanay. Pinagre-resign ako ni Bishop. Paano siya magre-resign? Ay 150,000 ang monthly income niya. Aba, napakahirap. Ang paglakad sa pinagpalang buhay ay desisyon. Sabihin mo, desisyon. Righteousness is by faith. At after 1 year, nag-resign siya. At laking gulat niya dahil yung kanyang pinag-resignan, kinuha siya at binigyan siya ng mamahaling, anong tawag doon sa laptop, oo, kung napakalaki ng halaga, milyon, para lang magtrabaho doon sa kanyang pinag-resign na opisina. At dahil siya ay gamit ng Diyos sa technical, yung isang kaibigan niyang taga-Canada, kinuha siya, kaya siya nagkatatlong negosyo nung mag-resign siya sa trabaho. Tingnan mo, lihang iyong katabi. At ngayon, yung sasakyan mo, gamitin mo para sa Panginoon, magdala ka ng kaluluwa, hindi yung ikaw lang. Kaya ka inaantok, sa ulo ka doon sa sasakyan mo. Amen? Nakukuha nyo. Pinagpala nga yung nagdala ng 2 refrigerator sa bundok, binigyan namin ng 5,500.
kulay puti yung pickup. Dinala yung ating dalawang refrigerator at 3 na refrigerator. Dahil bakit 3? Sabi nung isang kapatiran doon sa Kamaysa, hihingin daw niya yung isa. Hindi. Dahil tayo nakatakda sa maraming aakyat sa bundok at kulang ang 3 refrigerator. That is faith. You expect greater than what you experience at the moment. Laging meron kang malaking nakikita na gagawin ng Diyos. Malaki ang gagawin ng Diyos sa biyaya ng Diyos. Revival Church. Malaki. At ito'y palaki ng palaki. At ang gamit ay ang bawat isa sa atin. Kaya agahan mo pag-araw ng linggo at magsama ka. Amen. Pag hindi ka nagsama, hindi ka uunlad. Sapagkat ang kalungkutan po ay ganito. Na-rapture ka, ay paano yung mga kaibigan mo? Naiwan. Oo nga, at yung naiwan mong bahay ay kasi sila titira at nakangiti pa. Pero mapanganib ang panahon yun. Nakukuha niyo po. Ito po ay talagang desisyon. Pagpasyahan mo na ikaw mula ngayon ay maalab na. Sabihin mo maalab na. Ang sabi nga ng isang God's general, tinanong siya, why is it that whenever you conduct a conference, it is always fully booked? At ang sabi niya, I see to it that I will burn with the fire of the Holy Spirit. I pray. Then I receive the fire of the Holy Spirit. So in the conference, it is the fire of the Holy Spirit that mightily work in the conference. At ang sabi rin ng isang lingkod ng Diyos, dahil ang isang pastor na nag-imbita sa kanya, ay ang sabi niya, paano kaya ako magkaka-building? At ang sabi niya, ipagtatayo ka ng anghel. Ay naniwala yung pastor. At ang sabi ngayon, itong lingkod ng Diyos, Diyos ko, ba't ba nasabi ko yun? Ay naniwala. Baka ako yun lang. Isip-isipin mo, ninervyos siya. Katulad din nung sabi ko doon sa isang bulag, magaling ka na, nakakakita ka na. Sabi ko, Diyos ko, baka hindi ito makakita. Nagbigay pa naman ng 35,000 na pampa-opera. At ako'y ninervyos, pero siya nakakita, kaya nagamit yung 35,000 niya sa gawain. Amen? At yun din, nagsabi na anghel ang magtatayo ng iyong gusali, at yung pastor ay nag-pray, at laking gulat niya sa hotel room, may 2 anghel na kinausap siya. Pag uwi mo, pagtatayo ka man namin ng gusali. Ay yung mga kwentong yung pinaniniwalaan ko, kaya ako'y laging nakatingin sa malaking gagawin ng Diyos. Amen. Sa biyaya ng Diyos, Revival Church. Amen po ba? At ikaw ay gagamitin ng Diyos. Amen. Mag-alab ka lang pag tuwing linggo, maaga ka lang dito, cancel ang lahat ng appointment pag-araw ng linggo at titiyakin ko sa inyo, ngayon siya sa atin uli ninyo ang aking buhay. 1969, ako'y lungkot na lungkot at ang sabi ko, Diyos ko, tagahatid na lang ba ako ng mga kapatid ko at kamag-anak papuntang Amerika? At Diyos ko, ako naman sana ang ihatid. Pero bago ako nakapunta ng Amerika, 2004 pa. From 1969 to 2004, dahil yung pangarap ay nasa aking puso, ngayon ayoko na sa Amerika. Naka-4 na akong ulit na balik ng Amerika at ako ay pagod na. Napuntahan ko ang 13 states ng Amerika at 43 cities. Pagod na akong bumalik doon dahil nakita ko na yung mga dapat kong makita. Pero pwede kaming pumunta ng Amerika dahil ang asawa ko, si Sister Alita, ay nurse ng New York at New Jersey. Pwede kaming pumunta doon. Ano ba naman nakalimutan namin yung kanyang application? At kaya namin nakalimutan dahil kami ay pang Pilipinas. Amen po ba? Kaya tayo magkakasama, tayo pupunta sa ibang bansa dahil tayo ay pang Pilipinas. Kaya nga hindi ko nakakalimutan, Pilipinas. Ulitin kong muli, Pilipinas. Tayo ang piling bayan ng Diyos na gagamitin ngayon.
2024, makinig kayong mabuto, +7, gagamitin ang Pilipinas sa matinding paggamit ng Diyos. Kaya humanda ka at ikaw ay paggamit. Tanong ng mga kaibigan ni Elihu kay Job, ikaw ba ay nagagamit ng Diyos? Ikaw ba ay napapakinabangan ng Diyos? Sabi ni Elihu kay Job. At hindi siya makasagot. Dahil nga doon sa kanyang pigsa na buong katawan. Puro daing, puro kirot. Siyempre, masakit yun. Pero sa kabila noon, kahit sabi ng asawa niya, dahil na siguro ay naririndi na rin kada daing ni Job, sabi niya, Job, sumpain mo na ang Diyos mo para mamatay ka na. At ang sabi ni Job, magigiba tayong mabuti lang ang pakikitungo sa Diyos sa panahon ng kasaganaan, ay paano sa panahon ng krisis? Kailangan panahon ng krisis at kasaganaan, iisa ang ating isipan, the joy of the Lord is my strength. Amen? My joy, my joy, my joy. Sabihin mo, my joy, my joy, my joy. Amen. Ulitin kong muli, hindi po sa nangangaral ang inyong pag-unlad. Desisyon mo ang iyong pag-unlad. Ulitin kong muli, hindi sa mangangaral ang iyong pag-unlad. Hindi sa pastor ang iyong pag-unlad. Desisyon mo ang iyong pag-unlad. At yung tinukoy ko na kapatiran, pagpasok ng 2024, bumagal ang dating ng pera. At ang sabi niya, bakit kaya hanggang ngayon ay ang dami na uli ng bayaran niya? At ang sabi ng banal na Espiritu, umattend ka ng first Monday sa Prayer Mountain dahil yun ay Monday of the Millionaires. Yun po yung revelasyon ng banal na Espiritu. Kaya magsanay kayo first Monday nasa bundok. Yun lang may naniniwala. So, siya'y umattend doon sa first Monday. Pag-uwi niya ng kanilang bahay, nagdatingan yung mga kontrata. Milyon-milyon ang kontrata. Amen? Unahin mo ang Diyos at nakahanay ka na sa malalaking pagpapala. Amen? Ngayon, uulitin kong muli, siyasatin ninyo ang aking buhay, ang buhay naming buong mag-anak. Titiyakin ko po sa inyo na ang Diyos ang dapat pagtitiwalaan. Sa gitna ng ilang lupain na minana ng asawa ko at minana ko, hindi kami nakatingin doon. Nakatingin kami ay sa Diyos dahil Diyos ang aming kayamanan. Amen? Kaya nga po, sabi ko nga sa prayer, ano po ang gagamitin namin sa lupaing ito? Kaya ituro mo po, Panginoon, para magamit ito, lahat ay para sa iyo. Kaya titiyakin ko sa inyo, ikaw ay payayamanin ng Diyos. Kahit ayaw mo pa sa ngayon, pero pagdaan mo sa krisis, mimithiin mo na rin ang kayamanan ng Diyos. For those who greatly fear the Lord, their house will be filled with riches. Yung lahat ng may pambihirang takot sa Panginoon, ang kanilang bahay ay pupunuin ng Diyos ng kayamanan. Amen? Kaya yun po ay mangyayari sa bawat taga-biyaya ng Diyos. Sabihin mo, kabiyaya, mangyayari yun sa iyo. Kabiyaya, mangyayari yun sa iyo. Amen, hallelujah. Ngayon, atin pong unawain, ano ba ang righteousness? What is righteousness? So kung titingnan po natin, righteousness, hiwa-hiwalayin natin, right, righteous, righteousness. Tama, matuwid, at yung righteousness po ay virtue. Magandang pag-uugali. Kaya lahat ng nasa katwiran ng Diyos, siya ay laging tama ang gagawin at ang tamang gawain ay umasang lagi sa Diyos. Amen po ba? Umasang lagi sa Diyos. At makikita mo na ang pagkilos at paggawa ng Diyos ay magiging buhay na karanasan mo. Hindi ka nawala ng trabaho para ikay magdahop, nawalan ka ng trabaho para ilipat ka sa mas malaki. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, napakagandang unawain. Righteousness is right standing in the sight of God. Righteousness is depending on God alone.
Yun po ang righteousness. At dito makikita po natin, sin is not believing Jesus. Righteousness is to constantly believe in Jesus. Tuloy-tuloy na pagtitiwala at paniniwala at pag-asa lamang ay sa Panginoong Jesus. At titiyakin ko po sa inyo na ikaw ay makararating sa dapat na pagdalhan sa iyo ng Panginoon. So, makikita po natin, isa-isahin po natin, ngayon lang ako titingin sa outline. Jesus is the righteousness of God. He believed His Father while He lived as a man. Siyasatin mo po ang buhay ng Panginoon. He is the greatest man who ever lived on the face of the earth. Ang pinakadakilang lalaki na nabuhay sa ibabaw ng lupa ay ang Panginoong Hesukristo. At ang kanyang kadakilaan, lagi siyang umaasa sa kanyang Ama. Ang laging ipinagmamalaki niya ay ang kanyang Ama. At ang banal na Espiritu ay laging siya ay sinasamahan. Amen? And then, dito makikita po natin, sa Hebrews 11:7, righteousness is by faith. Ang katwiran ay sa pamamagitan ng pananalig. So, makikita rin po natin, ang mga matuwid, basahin natin sandali, by faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house. Sino ang ililigtas lang ni Noah? Pamilya niya. Hello? Ang iyong bang pamilya ay ligtas na? For the saving of his house by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Amen po ba? And what is that righteousness? He believed what God told him. Tatapusin ko ang lupa sa pamamagitan ng baha. May ulan ba nung panahon nila? Wala. Pero siya naniwala na babaha. Kaya maniwala ka, since 1979, naniwala na ako sa rapture of the church. Hanggang ngayon, narito pa rin ako dahil marami ang hindi pa nakakarinig ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balita, nandun ang katwiran ng Diyos. At ang katwiran ng Diyos ay faith to faith. Ano po ang faith to faith? Nasa Romans 1:17 po yun. Na ang katwiran ng Diyos, anuman ang sitwasyon mo, manalig ka sa Diyos. Anuman ang kalagayan mo, magtiwala ka sa Diyos. Kaya tayo ay nasa Green Hills dahil linakad ko, nag-Jericho March akong mag-isa noong 1990, linakad ko ang buong teritoryo at boundary ng San Juan. Kaya hanggang ngayon tayo nasa San Juan, yung mga kaibigan kong simbahan nangawala na dahil ang paniniwala nila, walang nagtatagal na simbahan sa San Juan. Kaya yun ang paniniwala nila, yun ang kanilang natanggap. Ang paniniwala ko, ang biyaya ng Diyos ay matibay sa San Juan City at matibay sa lahat ng mga lugar na kung saan ito naruroon. Kaya ito'y matibay din sa Binyan, sa Muntinlupa, sa lahat. Dahil ang unang mission ko ay sa Binyan. 5 kaming mga lingkod ng Diyos na nagtipan at nagkasundo. Ang Binyan, dadalhin natin sa Panginoon. Kaya merong biyaya ng Diyos sa Binyan, bagamat ang ilan doon sa mga kasama ko'y patay na, pero buhay pa ang pananampalataya nila. Amen? Kaya nais kong makita mo, sabihin mo, napakapalad mo dahil ikaw ay biyaya ng Diyos. Ikaw ay pagpapala sa maraming tao. Ika'y gantimpala sa maraming tao. Baka aakalain mo na ikaw ay mahina lang, hindi. Kaya ka pinag-tritripan ng dyablo dahil meron kang nakahilerang magandang kinabukasan, nasa isipan ka ng Diyos, nasa palad ka ng Diyos. Kaya ang dyablo ayaw na ikay hahakbang. Ang dyablo gusto ikay laging duwag. Ang dyablo gusto ikay laging takot. Ang dyablo ay walang kapangyarihan sa mga anak ng Diyos. Bayad ka na. Sabihin mo, you were redeemed. Amen. Amen. Hallelujah. Mula nung ma-born again ka, you were redeemed. And progressively, you live in redemption.
Amen. Ano po ang progressive? Lagi kang naniniwalang ikay binayaran. Lagi kang naniniwalang ikay binili. Amen. At dahil ako'y binili, meron ng may-ari at ako ay bilanggo nung bumili sa akin. Kaya lahat ng kailangan ko, siya ang nagtutustos sa akin dahil bilanggo niya ako. I am a prisoner of hope and I am anchored to the hope that the Holy Spirit has given me since that time. 37 years na may asthma, si Sister Alita. Pero napagtagumpay niya after 37 years. And through those years, natuto kaming mabuhay sa katwiran. Natuto kaming magtiwala sa Diyos. At siya ay payat na payat, 1982, dahil sa, ano yung dito? Thyroid. At talagang, pero hindi ko tiningnan siya mamamatay. Because I stand on the truths. As long as I live joyfully with my wife, mahaba ang buhay ng aking asawa. Amen. Because we are joint heir. Amen. Hallelujah. Kaya nga, ang sabi ng doktor, kumuha na ako ng appointment, ang sabi ng doktor, kailangan operahan si Mrs. dahil kung hindi, nako, yan ay baka ikamatay niya at baka mawala ang boses. So, kumuha kong schedule. At nung umuwi ako, nakangiti na siya. Sabi ko, akala ko ba magpapa-opera ka? Nakangiti siya. Hindi na. Sabi ko, bakit? Dahil sabi ni Rex Humbard sa television program niya, yung lahat ng may sakit, dalhin ng pampa-opera sa opisina, sa Film Life, at magaling ka na. At ang sabi niya, magaling na ako. O ito, dalhin mo itong pampa-opera. Kaya pumunta ako ng Film Life, dinala ko yung pampa-opera, kaya mula noon, wala na ang goiter. Laging tandaan mo, ang Kristiyanong buhay ay laging labanan. Dalawang magkasunod na taon na siya dinudugo. Yung unang taon, 30 araw na hindi siya tinatigilan ng dugo. At ang sabi ko, Diyos ko, bakit po ito dinudugo? At ang sabi ng Diyos, humingi ka ng panalangin sa mga kaibigan mong lingkod ko. At ako'y hingi ng mga panalangin. In 30 days, huminto yung dugo. Pag wala kang karanasan sa himala ng Diyos, ikay laging maghihinala. Tingnan mo ang iyong katabi. Pag wala kang karanasan sa himala ng Diyos, ikay maghihinala. Amen. Hallelujah. And then another year, dinugo uli. At Diyos ko, bakit po naulit? At ang sabi ng Diyos, huwag mong gagayahin yung nakaraan. Pakikinggan mo ang boses uli ng banal na Espiritu. At ang sabi ng banal na Espiritu, this time, huwag kang hihingi ng panalangin kahit kanino at huwag mo ipaalam kahit kanino na dinudugo ang iyong asawa. Opo, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. At a merry heart doeth good like a medicine. Kaya kami laging maaliwala sa mukha. At pagdating ko sa prayer mountain, 35 days ng pagdurugo niya, at may nagalit sa akin na kasamahan, kayo po'y walang tinitiis. Kami dito sa bundok ay maraming tiisin. Lagi kayong nakangiti. At ako'y lumuhod at ako'y umiyak. 9:00 ng umaga, 35 days ng pagdurugo niya at ako'y umiyak. Sabi ko, Diyos ko, patawarin mo po ako. Sabi mo, wag kong ikukwento kahit kanino. Pero ngayon po, ikukwento ko para hindi mapahamak itong galit sa akin. Ang sabi ko, alam mo ba, na 35 days na ngayon na dinudugo ang aking asawa? At ang sabi niya, ganun po ba? Sa sobrang galit niya, pagsuntok niya sa sahig, tumalbog yung Biblia. So sa sobrang galit at akala ay ako'y walang krisis. Sabihin mo, pag wala kang krisis, wala kang pag-unlad. Hindi mo hahanapin ang krisis, kusang idadaan ka doon ng banal na Espiritu. Saan dinala ng banal na Espiritu ang Panginoong Jesus nung siya'y bumaba ang banal na Espiritu? Saan dinala? Hindi po sa festival mall. Saan dinala? Sa Mount of Temptation. Pagpuspos ka ng banal na Espiritu, maraming labanan kang pagdaraanan at ikaw ang maninindigan at hindi ka dapat talo. Ika'y higit pa sa mga nagumpay kay Jesu Kristong umiibig
sa iyo at sa akin. Right at that moment, alas 9 ng umaga, huminto ang kanyang pagdurugo. Nasa conference kaming mag-ama ni Pastor Dexter sa Hong Kong, sa JIL. At napakasaya namin dahil kami nakabook sa isang mamahaling hotel. At isang umaga, nakita ko lungkot na lungkot yung anak ko. Sabi, bakit kaya ito malungkot? Lumabas. At tumawag siya sa bahay. Dinudugo uli si Sister Alita. At sila nanalangin at huminto yung pagdurugo. Alam mo po ba na ang banal na espiritu nagpapakita ng pangitain? Sabi niya, habang ako'y naliligo, ako'y nagtataka dahil yung tubig ay puro dugo. Kaya siya ay nalungkot, kaya tumawag siya sa bahay. Kapatid, nais kong makita mong mabuti, filled with the Holy Spirit. Pero yung pangalawa, kailangan nasa iyo yon para gumanda ang ugali mo. Tingnan mo ang iyong katabi. Kaya matatakutin ka pa rin. Naririndi ka pa rin sa iyong mga bayaran. Ang sabi ng Biblia, owe no man anything. Instead, love one another. Mahalin mo yung mga katabi mo. At hindi ka kakapusin. Amen. Hallelujah. Nakukuha niyo po. Yun po nasa Romans 13:8. Amen. So, ibigin ninyo ang isa't isa at kayo mawawala ng utang. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Ano ang sabi? Owe no man anything but to love one another, for he that loveth another hath fulfilled the law. Siyang umiibig sa kanyang kapwa Kristiyano, natupad niya ang batas ng Diyos. Mag-ibigan tayo. Sabihin mo, mag-ibigan tayo. Amen. Hallelujah. Pag may nakita ka na yung iyong kasamahang kapatiran ay iisa ang polo, sa susunod na linggo, magdala ka, sabihin mo, siguro kasya ito. Nung araw, ang polo ko ay aapat yata. Ang pantalong ko tatatlo at ang sapatos ko halos mabutas na. Pero hindi ako nagrereklamo. Tuloy-tuloy pa rin ako. At habang dumadalaw ako at nanliligaw sa kanya, ang paborito kong polo ay yung may naka-drawing na sasabunging manok. Hindi ko maalaala yung kabataan ko. So, salamat naman at kahit ako'y pangit, ang nakita pa rin niya ay tall, dark, and handsome. Napakaganda ng asawa ko nung kabataan niya dahil ang karibal ko dyan ay 6. At ako ang nagtagumpay. Amen? At bakit ako ang nagtagumpay? Dahil ako ang pinakapangit dun sa 6. Dahil ang sabi ng teacher ko sa Pilipino, ang sabi niya, Gregorio, napakaitim mo. Nasaktan po ba ako? Hindi. Totoong maitim ako eh. Ba't naman ako masasaktan? Nagsasabi lang siya ng katotohanan. Amen? Kaya pag sinabing, ikaw ay dungo, sabihin mo, praise the Lord, gaganda ang aking talino. Amen? Huwag mo silang papatulan. Amen? Kaya yung paghatol sa iyo, yung paghusga sa iyo, revelation that you are talented. Amen? Anyone who curse you, it is a revelation that you are uncursed. Hindi ka na nakasumpa, hindi ka na para sa kahirapan, hindi ka na sa kasalatan, ikaw ay sa kasaganada. Abay, tapangan mo na, sabihin mo, tapangan mo na. 2024 plus 7 hanggang kailan? 2024 hanggang 7 plus 7 years hanggang kailan? 2031 mula ngayon kung maniniwala ka, ang biyaya ng Diyos ang magpapaunlad sa iyo, hindi ang simbahang ito, ang biyaya ng Diyos para mahamon ng maraming mga mananampalataya at sisiyasatin ang inyong buhay, kaiba ang buhay mo. I want to see a sermon. Pagod na akong makinig ng sermon. Ang gusto ko na makita ko ang sermon sa buhay ng nagsisermon. Nakukuha niyo po? Hindi ko magagawa. Natanggihan ang ilang taon na ako ay TY lang. Sa Green Hills po ito. Ni piso, wala akong allowance. Nakita yun ng 3 naming anak.
At nung magkapera ang simbahan, ibibigay. Sabi ko, hindi, sa simbahan na lang yan. Dahil sa ibang paraan, mas malaki ang love gift. Dahil pinaniwalaan ko ang sabi ni Pastor Camilo Principe, tinapik yung aking, bago pa ako noon, hindi pa ako nagpapastor, tinapik niya yung bulsa ko. At sabi ni paring Camilo, lakihan mo ang bulsa mo, Greg. Sabi ko, bakit? Dadami ang pera mo. Pinaniwalaan ko ang lingkod ng Diyos. Amen. Hindi ko pinalaki ang bulsa dahil mayroon namang bangko. Hello? Kapatid, sa biyaya ng Diyos, ika'y maunlad. Amen. I am what I am by the grace of God. Hindi sinabi ni Pablo, I am what I am by my training. Hindi sinabi ni Pablo, I am what I am by my talents. No, I am what I am by the grace of God. Reign in grace by righteousness so that you will be crowned with grace. At sino ang kukurunahan ng biyaya ng katwiran? Ikaw at ako sa araw ng ating pagtatapos. Sabihin mo, magtatapos tayo, pero tayo nasa ulap na sa araw ng ating pagtatapos. Amen? So mag-zero in tayo doon sa napakagandang katotohanan at isinulat ko dito, only believe and only love Jesus. Believe in Jesus. At dito makikita po natin ang isang napakahalagang katotohanan. Dito po tayo magsisiruin. At ang sabi po dito, we must reign in life by grace through righteousness. Isulat po ninyo, hindi na natin babasahin. Romans 5:17 and Romans 5:21. At ang pangalawa, God created us as a blessing and a reward to someone. Ikaw ay pagpapala sa isang tao. Ika'y gantimpala sa isang tao. Amen? Huwag mo nga akalaing wala kang kwentang tao. Hindi, ikaw ay pagpapala sa maraming tao. Sabihin mo, ako'y pagpapala sa maraming tao. Paano nagamit si David? Dahil sa mga ng ugali niya at sa dami ng kasalanan niya, natuto siyang humingi ng tawad sa Diyos. Kaya natuturuan niya ang mga makasalanan sapagkat may karanasan siya na ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay maawain. Kaya nahahamon niya ang lahat ng kanyang pinamumunuan. Huwag kayong kung saan-saan pumaparoon, lumapit kayo sa Diyos na laging nagpapatawad. Kaya sabi rin ni Santiago, huwag kang paabot. Kung ikay galit sa umaga, huwag kang paabot sa paglubog ng araw na galit pa rin. Kailangan kung galit ka ng alas 5 ng umaga, kailangan alas 5:05 ay tapos na ang iyong galit. Amen. Dahil pag ikay galit pa rin, tapos ang maghapon mo. Dahil marami ang makikialam sa iyong maghapon. Pero kapag ikay humingi na ng tawad sa Panginoon, mga anghel ng buong kalangitan ay dadalhin ka sa lahat ng pastulan na naroon ng iyong mga biyaya at pagpapala. Kahit saan ako pumaroon, Amerika o Canada, ay paano ko naman mapupuntahan Toronto to Vancouver to Toronto at ang Amerika at iba't ibang bansa. Ilang bansa naman ang napuntahan ko, 16 lang. Lahat po yun ay bayad. Dahil doon sa mga bansang yun, may nag-aantindi sa amin na isama ko ang asawa ko at mga anak. Mayroong nagbabayad ng hotel, first class. Bakit? Dahil sa biyaya ng Diyos. Kung nangyayari sa akin, higtan ninyo ako. Ano ang gagawin mo? Maniwala ka lamang. Sabihin mo kung nangyari kay Brother Greg, mangyayari din sa akin. Amen. Sabihin mo ngayon, kung nangyari kay Brother Greg, mangyayari din sa akin. Diinan mo, mangyayari din sa akin. Amen. Hallelujah. At nakikita mo na wala nang magiging imposible sa iyo. Bakit ang ginamit ng Panginoon na evangelist ay yung inaalihan ng Legion of Demons sa bundok doon sa bundok na pag tinalian ng mga bakal, ginugutan niya yung bakal. Pero dumating ang Panginoong Jesus, lumaya sa mga demonyo at pumunta sa mga baboy. Ano po? Pero bakit? Pagkatapos noon, siya ang ginamit ng Diyos to evangelize his town.
Sabi niya, Panginoon, ako po'y susunod sa inyo. Hindi. Diyan ka lang sa iyong bayan at ipatutuo mo ang ginawa ko sa iyo. Ika'y maraming karanasan kay Jesus. Ipinapatutuo mo ba sa kaeskwela mo? Ipinatutuo mo ba sa boss mo? Kailangan ipatutuo mo dahil ikaw lamang ang may karanasan sa himalang iyong napagdaanan. At ang sabi ng Psalm 72:7, at ang mga matuwid, sila'y mananagana. Amen? Amen? Kahit tumanda sila, sila ay magiging masagana. Amen? Silipin natin. In His days shall the righteous flourish, and abundance of peace so long as the moon endureth. Sa kanyang mga araw, araw-araw po yan, ikaw ay mananagana dahil ika'y nagtitiwala sa Diyos. At masaganang kapayapaan hanggat may buwan. Kaya ako laging tumitingin pag may buwan at sabi ko salamat at natutupad ang 72:7 ng Salmo. Hanggat may buwan, ika'y masagana. Hanggat may buwan, ikaw ay laging pinagpala sa pangalan ni Jesus. Amen? Hallelujah. And then sabi sa Florida, doon sa isang conference ng mga apostles at prophets, ako naman ay pastor lang, pero bakit ako'y nakasama doon, hindi ko rin alam. At ang sabi niya, I prophesy, Psalm 65:11. Since that day, September of 2019, hanggang ngayon pinaniniwalaan ko yun. Bagamat matagal ko nang pinaniniwalaan. Thou crownest 2024 with thy goodness and thy parts drop fatness. Iyong kinoronahan ang taon ng iyong kabutihan. Since 2019, bawat taon na aking dinaraanan, kabutihan ng Diyos. Di po ba anong sabi sa awitin? Na goodness of the Lord. At makikita mo, hahabulin ka ng kabutihan ng Diyos. Kaya nga po ating tignan. The Lord is our Savior. Amen? Jesus our Savior, Jesus our Lord. Kung talagang Panginoon mo ang Panginoong Hesukristo, pinaglilingkuran mo ba ang iyong Panginoon? At mapaglilingkuran lamang ang Panginoon, filled with the Holy Spirit, ang ibig sabihin, nung araw na maborn again tayo, nasa atin ang banal na Espiritu, at isinisiwalat ang lahat para makilala natin ang Panginoong Hesukristo. So, ang kasunod po ay filled with the Holy Spirit, and then, ang dapat na mangyari ay outpouring of the Holy Spirit. Yung outpouring po ay baptism of the Holy Spirit. At yung baptism of the Holy Spirit po, ikaw ay nagiging matapang at ang banal na Espiritu ang nagpapaganda ng iyong ugali, ng aking ugali. At nagpapatapang, ang banal na Espiritu ang nagpapatapang. Yun po yung outpouring of the Holy Spirit. At makikita natin yung unang 12 ay masasama ang ugali. At yung mga sumunod sa Kanya ay hindi kilala ng Panginoon bagamat sila nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan ni Jesus. At ano ang kulang? First love. At tanging ang banal na Espiritu ang may kapangyarihang manatili tayo sa unang pag-ibig. Outpouring of the Holy Spirit. After that outpouring of the Holy Spirit sa Acts chapter 2, makikita natin, nag-iba na ang ugali. Sino ang ginamit niya? Yung masasama ang ugali. Sabihin mo sa iyong katabi, may gamit ka sa Panginoon. Pag napuspos ka ng banal na Espiritu, lalayas ang masamang ugali sa iyong buhay. Amen po ba? At yun po ay naganap at nangyari. Bakit ang piniling mamuno ng Panginoon ay si Pedro na 3 ulit na siya ay itinatwa? Galit pa. At bakit si Pablo na maraming pinatay na Kristiyano ang ginamit niya para sa mga hintil? Bakit? Sapagkat may karanasan siya na ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay mahabagin, kaya mula noon ayaw na niyang humiwalay sa Diyos. Mga kapatid, mula ngayon, March 17, huwag ka nang hihiwalay sa Diyos. Ang kasaysayan ng Pilipinas, March 17, bumagsak ang eroplano ni
President Ramon Magsaysay. Pero nais kong ipaunawa sa iyo, ikaw ay binili ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya italaga mo sa iyong notebook, March 17 is the day, tapos ilagay mo ang oras, anong oras sa sandaling ito. Ako'y ganun. Pag nakarinig ako ng prophecy, nilalagay ko at sinusulat pati oras at pati lugar. Kaya nais kong maunawaan mong mabuti, kaya ka narito, dahil ikay pinagpala ng todo at may gamit kang todo sa Panginoon. Amen? So manalangin tayo at sundan ninyo ang panalangin at sabihin mo, Panginoong Hesus, salamat sa pagkaligtas mo sa akin. Banal na Espiritu, sa pagpuspos mo ng iyong presensya sa akin, ang katapangan ay nasa akin na. Banal na Espiritu, ang tibay at tatag ay nasa akin na, kaya't lahat ng iyong iuutos ay aking susundin. Kaya mula ngayon, banal na Espiritu, kontrolado mo na ako sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Amen. So itaas ang kamay ng mga duwag. Itaas ang kanang kamay ng mga duwag. Amen. So matapang na lahat. So itaas ang dalawang kamay ng matatapang. Sa pangalan ni Jesus, sa tuwing itataas ng iyong mga anak ang dalawang bisig nila, malulupig ang puwersa ng kadiliman. There will be a supernatural atmosphere sa kanilang barangay at sa pangalan ni Jesus, magiging maaliwalas ang kalawakan sa lahat ng lugar na kanilang daraanan. In Jesus' name, matatakot ang mga dyablo sa kanila at makikiusap, huwag mo kaming pahirapan ng iyong pagdaan sa amin. Sa pangalan ni Jesus, kung paano ang demonyo ay natakot kay Jesus, ngayon din sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng demonyo ay lalayo ng malayo sa inyong buhay sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen at amen. Nariyan po ba si Brother Enteng? Brother Enteng, halika dito sa harap. Brother Arman? Wala si Brother Arman? Oh, halika. Brother Abet, halika. Sa gitna ka ng dalawa. Dito ka, Brother Arman. Brother Enteng, dito ka sa Brother Arman. Yung turo ni Morris Cerullo about turning point, ang turning point po ay isang panahon na may ginagawang bago at mas malaki ang Diyos. Ang unang chairman ng kalalakihan ay si Brother Arman. Medyo may edad kaysa kay Brother Abet. At ang pumalit o humalili ay si Brother Abet. At ngayon matanda naman ang humalili. Kaya makikita natin, matanda, bata, medyo matanda. Para ipakita ng Diyos na wala sa edad ang kanyang paggamit. Ang kapangyarihan niya ay nasa lahat ng edad. Kaya o Diyos, salamat sa buhay ng tatlong matitipunong lalaki mong ito. Sa pangalan ni Jesus, pagpalain mo sila ng kakaiba at todo. At mula ngayon, maganap sa kanila ang iyong pangako that you will bless the fruit of their hands plenteously. Ano man ang mahawakan ng kanilang kamay ay magiging maunlad. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Brother Arman, magsalita ka nga ng isang oras. Nung ako po ang namuno sa mga kalalakihan, tunay nga po na
ganda po ng ginawa ng Panginoon. Sapagkat tunay nga po na nung nabubuhay po ang ating mahal na pastor, talagang iniipon niya po talaga ang mga kalalakihan. Talagang sinusuyod niya po talaga. Sapagkat tunay nga po na ang mga kalalakihan po talagang provider po yan ng pamilya. Subalit ang ating mahal na pastor po ay talagang sinusuyod niya po talaga yan. Hindi naman po nabigo ang ating butihing pastor. Talagang sa tulong at biyaya ng Panginoon, talagang ngayon po makikita po natin, talagang dumarami na po ang mga katatayan. Salamat po sa Diyos. Ayun po, ako po yung pangalawa po kay Brother Arman at ako po yung kinagagalak ko po na makapaglingkod po ng 4 na taon sa ating men's ministry. At yun man po ay through voting. Anyway, kahit noong una ay hindi ganun tanggap ng aking puso pero nilakaran naman po at ayun po, talaga pong may pagkakataon po na dumadating po talaga tayo sa hangganan po ng ating pagsaserbisyo. Pero ayun po kay Brother Enting po, tuloy-tuloy lang po kung ano po ang nasimulan at masaya pagkasama po ng ating ministeryo po. Magandang umaga po sa inyo. Ako po'y nabigla dahil di ko po akalain. Ang sa akin po kung ano yung maganda at yung mga kasamahan namin na mga kalalakihan, kailangan magkaisa kami lahat na ituloy yung magagandang balakid. Ito po ay para sa Panginoon. Gusto ko po kung anong problema ng isa, magkasama-sama, magtulungan at lalong palakasin ang bawat isa. Yun lang po. Salamat po. Gagawin ko po lahat kung aking magagawa. Basta isipin natin, kasama natin ang Panginoon. Ang kasaysayan ng simbahang ito, noong 1990, dahil ang biyaya ng Diyos ay nagsimula ay sa garahe. Umunlad at napapuntay sa palengke ng San Pedro. At pag-araw ng linggong nangangaral ako na bumabagsak yung nakaupo sa lalagyan ng mga gulay dahil mabigat, nababali dahil yun ang upuan, mga kahon ng gulay. Pero umunlad po yung may-ari ng palengke dahil yun ay private at nagkaroon siya ng malaking eskwelahan. Basta pinagamit sa Diyos, uunlad yung nagpagamit. So pagkatapos po noon ay napunta naman kami sa isang garahe uli ng isang kapatiran. Nagsimula ay sa aming garahe, lumipat sa palengke, lumipat sa panibagong garahe. At nainganyo ako noong 1990 dahil merong humingi ng tulong, natulungan ko yung kanilang simbahan dahil napakalaki ng simbahan sa Green Hills. At ang mga miyembro nila ay mga ex-beauty queen, mga huhusay na artista. At nawala lahat yun. 350 yung members niya na mga titipuno at mga may kaya, nangawala lahat yun. At ang sabi at umiiyak yung pastora, kailangan daw niya ng tulong. At sabi ko, handa po akong tulong. At ang sabi niya, dahil Amerikana yung pastora, ang sabi niya, I cannot give you any salary. At ang sabi ko sa kanya, I will be working not because of salary. I will be working to help you. At siya'y natawa at tinanggap niya ako at nainganyo ako for the first time in my pastorate. Napakalaki ng simbahan sa Bira Mall, pero walang tao. Napakalaki ng piano, napakaganda ng mga gamit sa music ministry, pero walang tumutugtog. At pag uwi ko sa simbahan, sa garahe ng biyaya ng Diyos, dahil ako'y iyak ng iyak, nag-aayuno ako'y nakikipag-usap sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, ba't hindi mo dinidinig ang panalangin ko? Linagyan ko na nga po ng tolda, yung kalsada, para hindi mainitan ang mga tao, para dumami ang miyembro. Bakit kami pa lamang po hanggang ngayon? At ang sabi ng boses, ikaw kaya ang nandun sa initan kahit may tolda? Tatagal ka kaya?
Sabi ko, oo nga naman, ano. So ngayon, nainganyo ako, kasama ko ang dalawa kong anak dahil sila pa ang malaki nun, si Pastor Dexter at Pastor Kenneth. Meron kaming gamit na kombi. Sabi ko, maganda ito. At ang sabi ko, mula ngayon, affiliate na tayo nung simbahang yon. Ganito ang decision ko throughout the years. It is always by the dictate of the Holy Spirit, not by votation. Dahil pag votation lang, para ka lang demokrasya. Ang paglilingkod po ay kailangan ito ay nasa patnubay ng banal na Espiritu. At ginamit ko dahil nainganyo ako, napakaganda ng simbahan. Sabi ko, 12 tayo, hindi ako boboto, kayong 11 para may tiebreaker. Lahat ng favor na tayo magiging affiliate. Secretly, bumoto kayo. At pagka dating ng boto, ito po'y kasaysayan. At ako'y tuwan-tuwa dahil ang boto ay 10 in favor, 1 against. At nung idideklara ko na ang nanalo ay ang 10 na tayong ay affiliate na. Wala na ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship, iba ng pangalan. Pero nung ipapahayag ko, ang sabi ng banal na Espiritu, ang nanalo ay yung 1 vote against. At sabi ko, ang sinabi ng banal na Espiritu, ang nanalo ay yung 1 botong ayaw. Hanggang ngayon, ang biyaya ng Diyos ay biyaya ng Diyos. At hindi ko maunawaan yun. At ang sabi later, sabi ko, Panginoon, bakit po nangyari yun? Ang sabi niya, if it is my will, it has to be 100%. Eh may isang against, eh di hindi kalooban ng Diyos yun. Kaya si Brother Enting ay kalooban ng Diyos. Bakit siya magagamit? Dahil siya ay duwag, siya ay takot. Kaya siya ay magagamit at siya ay titibay at tatatag. Maraming mga matanda na gustong paggamit at makikita, dahil laging tandaan mo po, ang matanda ay maraming ituturo sa bata. Ulitin kong muli, yung kasabihan, kapag ako ay linoloko ng mga tao, ang laging nakagisnan ko, I am not born in yesterday. Kaya nais kong makita mo, Brother Enting, tiwala sa iyo ang Diyos. Iulitin kong muli, tiwala sa iyo ang Diyos. Because you are a nobody, then God can raise you up to be somebody. Kailan na ginamit si Moses? Nung siya'y matanda na. Kaya edad lang sa iyo ang matanda, puso mo ay bata. Basta laging tandaan mo, nasa likod mo ako, itutulak kitang lagi pasulong. Amen? At makikita mo na ikaw ay uunlad. Ikaw ay uunlad dahil marami kang karanasan sa kabiguan. Amen? Kaya sabi ni David, ang sabi niya, give me life so that I can tell this generation about your greatness and the next generation. Kaya tayuan mo ang Psalms 45:17. I will tell all this generation about your greatness and people will praise the name. At isang araw, in 6 months, nandun na tayo sa sinihan. God bless at ating paniwalaan ito. Lahat ng naniniwala, pumalakpak ng malakas. Malakas na malakas. Malakas na malakas. Hallelujah. I will make thy name to be remembered in all generations so that all people will praise you. So again, I salute the three of you. Kaya it is now your time. Go on in Jesus' name. Prophecy is exhortation, edification, and comfort. So I exhort you, go on. Kaya ng banal na Espiritu yan. Be edified by praying, 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 praying. Do not waver.
comfort, God will raise you up as the new leader of the men of Biyaya ng Diyos, Christian Fellowship Revival Church. In Jesus' name, Binyan. Amen and amen. Basta pinagpasyahan ko, tinitiyak ko sa inyo, boses ng banal na Espiritu yan. God bless you po. Praise God. Hallelujah. Amen. Atin pong hahawakan po ngayon, tayo po ay magiging blessing and reward. Amen. At ang susi ng lahat ay nasa pagsunod. Glory to God. Hallelujah. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Then all things we needed shall be added unto us. Amen po. At napakahalaga dahil ganda ng puso ng isang tao na kapag ikaw ay sumusunod sa inyuutos sa atin po ng ating pong Panginoon. Mararanasan po natin tayo po magiging isang blessing at tayo po magiging reward sa ating pong kapwa kung tayo po patuloy na magnanasa na makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. At ang nais ng ating pong Panginoon, tayo pong lahat ay makaranas ng pinagpalang buhay. Sapagkat kung tayo po ay lagi pong kukuri-kuripot, magiging kuripot din po ang Panginoon sa atin. Pero kung tayo po'y magiging galante sa pagbibigay, magiging galante ang ating pong Panginoon. At totoo po yan. Sapagkat ito po'y akin po lamang patotoo sa inyo. Nung ako po'y bago po lamang sa pagiging Kristiyano, kung ako po ay magbigay, una-una po'y binigay ko piso. Dahil ganun po sa Katoliko, piso lang ay binibigay. Totoo po yon. Pero nang malaunan, naging 5 piso, naging 20. Glory to God. Tumaas ng tumaas po. Hanggang sa isang araw, ako po'y kinausap ng Panginoon. Kaya mo magbigay ng malaki. Manampalataya ka lamang. Amen? At ito po'y naging desire ng aking pong puso. Sumunod po ako. Ang susi ng lahat ay pananampalataya. Ngayon po, ang aking pong tinatayuan, hindi po ako papayag na kung 1,000 lamang ang aking ibibigay. Kapag ito po'y ating pong tinayuan, ang Diyos, hindi po siya mag-aatubili para ikaw ay pagpalain. Amen? At ang susi ng pagkapala ay nasa pagsunod at ito po ay ang pagbibigay. Amen po? Sige po, kung tayo po ay nagagalak, magbigay ngayon, itaas po natin ang ating pong mga sobre at ang ating pong puso ay ating pong ibigay sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang pangako po sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Glory to God. At lagi nating aalalahanin, ang nagbibigay ng kaunti ay aanin ng kaunti. Ngunit ang nagbibigay ng marami, marami ang kanyang aanihin. At kung ikaw ay magbibigay, kinakailangan ikaw ay maligaya. Amen po? Sige po, itaas niyo po na ang ating po mga kaloob. Panginoon, sa oras na maraming pong salamat. Sapagkat totoo nga po, Panginoon, ang pagbibigay ito po isang pribilehiyo, Panginoon, para kami pagpalain. Kaya, Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, lahat ng mga pananalapi na nasa sobre. Lord, dalangin ko po, Panginoon, maaari meron pong hindi po makapagbigay dakilang Diyos. Pero ang totoo niyan, dakilang Ama, na andoon ang kanya pong pagnanasa na siya po'y makapagbigay. Kaya, Panginoon, ang aking pong dalangin, dakilang Ama, yung pong nasain po nila makapagbigay ng malaki, mangyari po ito, Panginoon, sapagkat ikaw ang nakakakita ng laman ng aming pong puso. Kaya, Lord God, dalangin ko po sa lahat po, Panginoon, na nagiging tapat sa iyo. Ang aking pong dalangin, patuloy mo silang pagpalain at sa aming pong katapatan, ikaw po'y magiging tapat. At sa lahat na nagnanasa po, Panginoon, Lord God, tulad na sinabi mo sa aklat po ng Pilipos 2:13, Panginoon, ikaw din ang Diyos na naglalagay sa aming mga puso ng pagnanasa na magawa ang iyong pong kalooban. Kaya Lord, ang aking pong dalangin, mangyari po, Panginoon, ang iniligay mo sa kanang pong puso ng pagnanasa na makasunod, Panginoon, sa iyong kalooban. Kaya Lord, dalangin ko po lahat ng pananaliping ito, Panginoon, magamit po ito sa gawain mo.
at magsilbi ito, Panginoon, na kung saan ay maging daan ng pagkapala. Kaya salamat po, Panginoon. Sa iyo ko po lahat ito, Panginoon, ibinabalik, ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakil, pagluwalhati, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. Sige po, magbigay po tayo ng may kaligayahan sa ating po mga puso. Glory to God. Hallelujah. At yung po mga newcomer, Brother Aris, yung po mga newcomer, si Brother Shane, Corby, Art Tarpus, Brother Miguel B. Garcia, Brother Noel Jan Carion, Sister Chrissy, Chris Ray Cruz. Salamat po kay Sister Tricia Diamante. Salamat po kay Brother Danny Nivalga. Salamat po kay Sister Rosemin Galicia, sapagkat sila po'y maligaya na kung saan nagdadala ng kaluluwa. Amen po, pagpalain kayo ng Panginoon, lahat po ng newcomer, maranasan nyo ang kakaibang pagpapala buhat sa ating Panginoon. Amen. God bless you all. You gave life, you are love, you bring light to the darkness, you bring hope, you restore every heart that is broken, and great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You gave life, you are love, you bring light to the darkness, you gave hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise.
Lahat po ng may sakit, tumayo. Yung may nararamdaman sa katawan, sige po. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, ang demonyong naglalagay ng sakit sa isang katawan ay ginagapos ko, sinasaway at itinataboy. Anumang uri ng sakit, diabetes o cancer o anuman sa pangalan ni Jesus, gapos ka na! Lumayas ka sa mga katawan ng mga anak ng Diyos na ito. Ngayon din, sa pangalan ni Jesus. Magsiyo po ang lahat, magaling na kayo. Sabihin mo, Amen. Sabi nga ng isang may sakit, bumalik kay Kenneth Hagin at ang sabi niya, Pastor Kenneth Hagin, prenay mo po ako, hindi ako gumaling. At ang sabi ni Kenneth Hagin, problema mo na yon. Dahil tayo nagkasundo, pag sinabi kong magaling ka na, kasunduan na yon. Ako'y naniniwalang magaling ka na, paniwalaan mong magaling ka na. Amen? Amen. That is agreement. Amen. At makikita mo. So yung kinakapos ng pera, tayo. Yung kinakapos ng pera. Sige po. Wala rito kinakapos ng pera? Ay bakit maliit ang tithes and offering? Abay, kapos ka ng pera dahil kung ampaw ang pera mo, malaki ang tithes and offering. Amen? Amen? Alam mo, pag ang pera ay kasya lang sa iyo at sa pamilya mo, hindi iyan pagpapala. Ang pagpapala laging nag-o-overflow. So yung gusto ng overflow of financial prosperity, I will pray for the anointing because prosperity is an anointing. Amen? It is not our work. It is the work of the Holy Spirit. So in the mighty precious name of Jesus, I declare the financial anointing to everyone who stood. In the name of Jesus, receive your financial anointing. Starting today, you will handle large amount of responsibility, large money for the honor and glory of God. In Jesus Christ's name, and everyone shout Amen. Hallelujah! Praise God! At talaga po tayo uuwi ng punong-puno ng pagkapala. Sige po, final benediction. Glory to God. Hallelujah, Lord God. At totoo po, mangyayari na po. Walang mangungutang, kundi sila ang magpapautang. Amen. Hallelujah, Lord God. Panginoon, maraming pong salamat sa mga mensahe na amin pong narinig, dakilang Diyos. Natunay nga po, O Diyos, na kami pong magiging blessing and reward, Panginoon. Kaya Lord, sa amin pong paghihiwa-hiwalay, Lord God, dalangin ko po, Panginoon, tanggapin po nila ang mga pangako mo at pagkapala, dakilang Ama. Na kailanman, Panginoon, Lord God, ang iyong maluningning na mukha ang amin pong magiging kasama. At ang iyong grasya at habag, ang iyong pong pag-iingat, kapayapaan ay dadaloy sa bawat sambahayan. At arumaragay sa pagkapala, Panginoon, tulad ng isang baha, ay dadaloy sa bawat tahanan, Panginoon, na ang amin lahi gagawin yung pong dakil at pinagpala. Walang mangungutang, kundi sila ang magpapautang. Walang magiging buntot, kundi mananatili silang ulo. Sa pangalan